Sa ating Metro Balita, hindi biro ang pagmamaneho ng isang pampublikong sasakyan dahil nakasalalay sa kamay ng tsuper ang kaligtasan ng mga pasahero. Nitong mga nagdaang araw, sunod-sunod ang naging aberya sa ating mass transport systems. Narito ang eksklusibong report ni Julius Disamburo. Mahabang pila sa mga istasyon, siksikan sa pagsakay ng bagon at mga otoridad na nag-iinspeksyon. Ito ang karaniwang eksena sa loob ng LRT at MRT station araw-araw. Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, walang patid ang kanilang pagbibigay serbisyo sa mga pasahero. Pero nitong mga nagdaang araw, nahaharap sa kabi-kabilang issue ang mga tren ng bayan. Tulad na lamang ng sunod-sunod na pagtirik at pagkakadiskaril ng isang bagon ng MRT sa Taft Avenue Station. Sa mga ganitong insidente, hindi mawawala ang pangamba ng mga commuters sa pagsakay ng mass transit. Una nang tiniyak ng Department of Transportation and Communications na ligtas pa din itong sakyan. Isa lamang sa kanilang hakbang ang pagtiyak na nakakondisyon ang mga nagmamaneho nito. Ayon kay LRT-MRT spokesperson Atty. Hernando Cabrera, may kaukulang requirements na hinahanap bago maging isang coach captain. Dapat sila holder sila ng professional driver's license, marunong sila magmaneho, ano? Pangalawa, dumadaan sila ng training, ano, bago sila ma-issuehan ng certificate na sila ay pwede magmaneho ng tren. Meron silang taon-taon na refreshers course, ano, para hindi nila nakakalimutan yung mga basic, tapos yung mga procedures, yung mga step-by-step na kailangan nilang gawin. Gaano nga ba kahirap magpatakbo nito? Sumama kami sa biyahe mula Baclaran patungong Roosevelt Station. Ito si train driver A. Ronaldo Hermogenes. Halos taon na ang binilang sa serbisyo. Aniya, hindi basta-basta ang pagmamaneho ng tren dahil hindi gaya ng ordinaryong sasakyan, kailangan mong sundan ang riles, tuwid man o kurbada ng suwabe ang pagpapatakbo. Kailangan din niyang kontrolin ang pagbukas ng mga pintuan. So, dapat tagang pag-aaralan mo po siya. Doon pinipindot yung Open po ng right side door. Ito po yung sa left side, sir. Kaya hindi natin naniya kasi delikado po. Bubukas po yan pag kaya po may cover siya. Sir. para hindi rin malito. Apo, tapos tingin po tayo sa senyas ng gwardiya. Yan po yung sinusunod namin. Tawag ito. Yung oras, yung tagal 30 seconds dapat. Dapat ay masiguro niyang wala ng tren sa susunod na istasyon upang hindi ito maglikha ng aksidente. Bukod sa kita natin, katulad po ng sir, kung napapansin niyo po yung signal na yan, nag-green po tayo. Ibig sabihin, wala po siyang tren doon. Pag kami naka-red po siya, may tren po siya doon. May mikropono din ito na nakakonekta sa mga speaker ng tren na siyang ginagamit ni Mang Ronaldo upang ipaalam ang susunod na istasyon at ilang reminders sa mga commuters. Safety reminders, hawak po sa train safety ha. Pag po ang sandalan, pigilan mo sa rin mga pinto na train. Hawakan din po, hawakan at galawin mga emergency devices, matatagpuan sa taas na magkabilang pintuan na yun. Next station, Central. Ang susunod na istasyon ay Central. May malaking responsibilidad na nakaatang sa balikat ng mga gaya niyang train driver. Konting pagkakamali lang sa pagpapatakbo o pagpindot ng mga buton, may aksidenteng kalakip. Saludo kami sa gaya ninyong nangangalaga sa kapakanan ng publiko. Meron po kasing ibang pasaheros na ginagawang biro po yung pagka yung marami, lalo marami, mga karamihan estudyante, naglalaro po. Pag may parating pong train, sana iwasan po yung ganun, sir. Kung yung pong ibang gwardiya naghihigpit, hindi po dahil sa mahigpit, para maging safety. Kaya ginagawa po lahat ng LRTA yung ganong maging safety po yung mga pasaheros na. Isa ito sa biyaheng hindi ko malilimutan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.